Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipa-file na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At Anak ng weteng, oh. March pa lang. Babarilin daw siya ng speaker. Wow! Ang lupit! Ang galing! Ang galing gumawa ng kwento! Ayop! Madali lang yan, saldi ko eh. Pumunta ako ng Japan. Yeah. Noong nakaraang taon. Gutom na ako. Kaya pumunta ako ng store. At nakita ko ng mga dilata. Tinignan ko. Hindi ko maintindihan. Hapon. Pero may isa doon. May logo ng isda. Tunay yata to. Kaya binili ko ang mura. At binayaran at inuwi ko na sa hotel ko. At kinain ko. Kasi ang sarap ng logo ng tuna. Pagkagat ko at pagsubo, ibang lasa. Bakit ganon? Bumalik ako sa lata. Lintik na yan yung tuna. May katabing pusang ina. Katput pala. Diba? Ang bilis eh. Ang bilis gumawa ng kwento, saldi ko. Pero yung papatunayan mo, yung mahirap, diba? So paano ka papatayin ni speaker? Eh dapat nagsalita ka na. Kasi ba't ka papatayin? Eh ikaw ang magnanakaw. Nagkalat ang Sunwest to the east, to the east, to the west. Di ba? Nagkalat po ang Sunwest. Eh ikaw ang magnanakaw. Oh, diretso. katapos niyang sabihin sa akin in a phone call na, "Don't come home, we will take care of you," tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Oh, dalhin mo na! Umuwi ka dito! Alam ko, takot na takot ka. Pumunta ka ng embahada. Manumpahan mo ang salaysay mo. Kaantayin ka ni Marcoleta. Itatago ka sa piluka. Oh. Umuwi ka, hindi. Madali yung ganyan eh. Ang daling sabihin niya, salde. Pero yung mga ebidensya pinakita mo, sinusupalpal lamang namin sa'yo. Nang waiting ka? Ebidensya mo 2024, nakalagay pa doon cash out. Oh, yung ba ebidensya mo? Yung kotse mo, kepulong. Yung maleta mo, buy one take one sa SM. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos. Naku, sasagipin naman si Joel Islord. O, teka, ang dami sasagipin nito ah.
Ang daming sasagapin sa kwento, Joel Islor, tsaka Jinggoy Mukhang sasagipin Huwag kami sa Aldi ko. Di daw 21 billion, 56 billion. What the? Tama ka na. At yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romales na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Anak na huweteng, Yan po yung ganyan po yung senyales. Ganyan po ang senyales ng mga taong magnanakaw. Sinisisi sa iba. Kumukuha ng malaking isda para masisi. Para yung blame hindi mapuruan sa kanya. Ganyan po ang magnanakaw na si Saldico. 'Di ba? Umamin ka na, Saldico Sino nag-asikaso ng bycam? Ikaw at si Cheese. Nilaglag mo sarili mo. Ano yung Cheese Escudero? Magsalita ka. Patunayan mo, nilaglag ka ni Saldico, kayong sa bycam. Yung misteryosong bycam na miski yung PhilHealth, minanipula nyo. Ngayon. May pirma ka. May pirma si Escudero. Walang pirma si Romualdez. Paano mo ngayon mababakapan yung ebidensya mo? Bobo lang. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Wow! Bayani! Wow! The unexpected hero, ina mo! Ayop, no? Unexpected hero. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan Walang napunta, zero! Putik Helicopter mo, 7! Meron ka pang Alpalad, meron ka pang BGC, ang dami mong properties. Yung anak mo kung maghapunan, 76,000, pangiting-ngiti lang, chip lang daw. Paano kayo maman? Yung mga ghost project mo. Hindi, saan napunta yung pera nun? Sa lupa, nakabaon. Anak ng weting, diyan ka nagkamali. Para sabihin mong wala kang ninakaw, diyan ka magkakamali. Malaking kamali ang ginawa mo, Saldico. Magdanakaw ka, hayop ka. Wala daw siyang ninakaw. Puti ko. Okay na sana, Saldico Tarantula ka pala Pwede ba naman yun? Wala siya ninakaw? Siya na punta yung pera natin. Sino ba? Meron bang, eto Saldico. Meron ba si BBM na kontraktor? Diba? Isipin nyo. May kontraktor ba si BBM para maitakbo niya yung pera? Bobo ka ba? Naturalmente, dadaan sa'yo. Kasi nga, yung executive, bobo ka, iba ang budget nun. Yung mga flood control, sa inyo naka-assign yun. Anong malay ng presidente dyan? Ang bobo na ito ni Saldico. lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romales at Pangulong Marcos. Ayop! Dumaan lang daw yung pera sa kanya para i-deliver. Ganun na ba kabobo si Presidente? Inuutusan kang mag-deliver ng pera nang hindi ka bibigyan? Putik, buti pa pala yung nagbukas sa akin sa Jollibee. Binigyan ko ng 50 pesos. Umorder ako ng extra gravy sa Jollibee. Umiiyak yung anak ko. Hindi kasagsagan ng pagkain ko. Sabi ko, sir, baka pwede mo naman ako mo ng extra gravy. Kasi kakain ko lang. Sige, sir, anong problema? Pag ano yun extra, 50 pesos binigay ko. Ibig sabihin, mas kumita pa yung Jollibee na service crew kaysa sa'yo. Inutusan ka magdakaw. Inutusan ka mag-insert. Inutusan ka mag-deliver. Ni 5 walang binigay sa'yo.
Oh my God, Diyos ko Lord! Sinong sinong maniniwala dito sa ugok na to? Oh my God! For real? Salamat, Saldi ko, sa pagdi-deliver mo ng pera ko. Mr. President, ayan na po. Oo nga, salamat. Thank you po, Mr. President. Oo nga, salamat. Pang soft drinks po. Di ba nagpasalamat na ako? Okay po. Pang gasolina, sir, kasi thank you nga, di ba? May kasama po ako si Gutese. Naugutom po. Salamat na nga, di ba? Ganun lang senaryo. Wala man lang pang gasolina. Wala man lang pang chicha. Ha? Hindi man lang pinakain si Gutesa. As in, thank you lang. Pagka-deliver mo kay BBM, thank you, sir. Thank you, Saldi. Ha? Walang tip. Kahit 10 piso. Sino niloko mo? Ha? Dineliver mo yung billion, whatever. O hindi ka ba lang inapunta na BBM? Susme! Anak na wetig, ang crime, as much as possible, pag automatic kakunayb ka na. Kasi nga, pag ang crime ay ginawa mo, even the witness na nakakita nito, either papatayin mo or magiging kasabwat mo. Yun lang yun. Kasi nag-aaral ako ng law dyan sa may Bula, Camarines Norte. Ang tawag dyan sa school na yan, Bula Law. Nag-aaral ako dyan sa may Bula Law. Diba? In a crime, either naaktuhan niya, either ang gagawin ng kriminal dyan, papatayin yan dahil nakita niya ang scene of the crime over there. Or, magiging kasabwat niya yan. Enchendes kay may puta de gracia. Diba? May pinatay ako, pak. Nakita ng isa, nakita ni Ma'am Cheche Bureche. Paglingin ko, nakita niya. Siyempre, yari ako, nakita niya eh. Ngayon, isa lang ang pwede mangyari doon. Papatayin ko si Ma'am Cheche Bureche or kakausapin ko siya, bibigyan kita ng 10 milyon, wag mo lang ako ituro na pinatay ko to. Ganun kadali yun. Pero ikaw iba, nag-deliver ka ng pera, sabi lang sa ni BBM, thank you, job well done. Ganon? Ganon? Matalino kang kupal ka. Palakpakan mo nga. Oh.